Hello guys, so good morning. This is also your Kotek Marine signing on. Ayan, alright. So dito, mayroon tayong Epson L3210. Ayan. Epson L3210. Ano ba yung problema nito? So, yung problema nito, broken lines, yung mga ano niya, then nawawala ng output, then yun. Nagpalit na ako ng printhead, but then still ganun pa din yung problema. So that's why I look for a better solution. Bakit nakakaganon siya? Bakit ganun? Bakit ganun yung nangyayari? So that's why, eto, napunta ako dito sa solution na to. So I remove this, eto. Ito yung part na may mga gears siya wherein dito nagre-reside yung ating printhead. Eto po. Ayan. Diyan nagre-reside mismo yung printhead. Kapag nagki-cleaning siya, so dapat yung ink, hihigupin yan, then papunta dito, palabas dito, sa hose na to, papunta naman doon sa ating waste ink tank. Ano po? So kung manonotice niyo yung waste ink tank niya, so yan, hindi pa masyadong yan, parang kakaunti pa lang yung waste ink niya. So, palagi siya nagpe-perform ng cleaning kasi nadidetect niya na walang output. So ganun yung nangyayari. So that's why ito yung nangyayari sa printer natin. Ayan. Kung manonotice ninyo, yan. So madami ng ink dyan, oh. Kapag nag-print kayo, so madumi na yung ilalim ng yung ilalim ng bond paper kasi dahil dito. Now, paano ba yan nangyayari? Ganito 'yon. So dito kasi may hose yan, sabi ko nga kanina, dito na pumapasok yung waste ink, then hinihigop yan papunta dito, nagsi-circulate yan papunta doon, then papunta doon sa waste ink tank natin. So, kapag barado to, ay yung problema nito is barado to. Ano po? Kapag barado to, ang nangyayari niyan, so dito na lang, hanggang dito na lang yung ink niya or hanggang dito na lang yung waste ink niya or sometimes dito na siya napupunta kaya yan madumi na siya. So yan yung nagiging problema. So one thing pala na problema, biggest thing na problema ng Epson is that eto. So sometimes nababarahan siya, hindi nagsi-circulate. Bakit at papaano? Kasi tingnan niyo. So dito bilog yung hose, then dito nagfa-flatten na siya, dito nagpa-flatten na siya, ayan oh. Then hanggang dito sa kabilang ito flatten na siya kasi iniipit kasi diyan eh. So almost flatten na siya. So napakakunti lang yung chance na mag-circulate yung ink. Ano po? So yan. What you need to do, ganito, kasi wala tayong magagawa kasi niya yung design niya. Ano po? What you need to do, pwede mo naman tanggalin yan, then, or pwede mo naman yan ihang para continuously, yun yung pag ano niya, continuously yung waste ink pupunta doon. Pero sometimes ganito yung nagiging problema niya. Nandito yung problema sa loob nito. What you need to do is unscrew this. Ano po? Yan, i-unscrew natin. Yan, nalaglag na yung screw. Yan. Eto. So, tanggalin mo muna to. Tandaan mo na lang or picture ka na lang or mag-video ka. Eto. So, papakita ko to sa inyo. Eto siya mismo. Yan. Baliktarin natin. So, etong gears na to, kung manonotice mo, ayan, umiikot yan dyan, umiikot. Ibig sabihin yan, umiikot. So, ibig sabihin, yung hangin or yung loob ng waste ink na nun, sinicirculate niya yun papunta dito, palabas doon sa ating exhaust, papunta doon sa waste ink. Ganon. So, that's why ito, mayroon siyang gear, then mayroon siya, ito, siya. So, siya yung nagpupush nung pressure para mag-circulate yung hangin or yung ink. Ano po? So, kapag barado yan, wala nang lumalabas na ink, wala nang lumalabas na hangin. So, that's why, ang nangyayari niyan, yung printhead natin, yung output niya, kahit okay pa, kahit hindi naman barado yung printhead natin, ang mangyayari niyan, broken lines, lahat ng mga colors minsan naman is yung cyan, magenta, yellow, or black. So, hindi yon, ganun pa din kahit anong gawin mong perform ng cleaning, kahit anong gawin mo, kahit mag power ink flashing ka pa, kahit higupin mo pa yan, kapag barado, ganun pa din yung magiging output niya. Ano po, doon ko lang na-realize na ito pala yung problema ng printer na to. So ito, nalaglag na siya guys. Ito, what you need to do, kasi sabi ko nga kanina, ito, di ba bilog siya yung hose, then dito na flatten na siya. Ang gagawin natin ganito, yan. Tanggalin mo yan. So, tandaan mo na lang. So, ito pala tandaan lang natin kung paano ibalik. Ganito lang yan. Ganyan lang siya. Yan.
Ganyan lang. So, dapat kasi nito nagsisirculate, umiikot yung ink. Yan. So, yan. Then, kuha kayo ng hose. So, lagyan nyo dito, then papunta doon. Then, so, dapat lumabas doon yung tubig. So, gagawin natin yon in a few minutes. Pause ko muna. Punta tayo doon sa backyard. Alright, nandito na tayo sa backyard natin, guys. So, ganito yung gagawin natin. Sabi ko nga, from one edge, so dapat ilagay natin yung hose ng tubig. Then, pasok natin yung pinakang hose niya. Ayan, so dapat sa kabila, ayan. Ayan, kung manonotice ninyo, tumutulo siya, ayan. So, dapat continuously, hindi barado. Ito kasi nilinisan ko na siya, kaya yan. Then, ibalik natin siya dito. Then i-try ulit natin. So dapat continuous pa din yung kanyang tubig paglabas. Ayan, may lumalabas pa din siya. Ayan, guys, kita nyo. So dapat ganon. Kapag barado, yun, linisin nyo lang yan. Then yun, magiging okay na yan. So dapat hindi siya barado. Then para mag-circulate siya, medyo hugutin mo to ng kaunti. Yan. Para, kumbaga, humigpit-higpit siya dito. Yung pag-ikot ng gear, so madadala niya yung pressure, then maipupush niya papunta doon palabas. Yung waste ink coming from this part. Alright. So, ganun lang yung, guys. Sige. Okay, so let's go back here. Eto. Dito naman tayo. So, balik tayo dito, guys. Yan. So, ibalik na natin to. Yung gear niya. So, eto. Nandito siya dapat. Yan. So, take note. Ganyan yan, ha. Then, ipasok natin siya doon. Ayan. Pasok doon. So, dapat naka-fit siya dito. Sa bilog dito. Now, kapag inikot mo yan, yan. So, dapat yung pressure, ito, yung umiikot na to, yung kapag umikot yung gear, then ito naman, siya yung nagpupush ng pressure palabas. Ano po? So, ganun yung ikot niya. Yan. Yan. So, dapat ano niya yung pressure. So, dagdag na natin yung yung higpit. Hugutin lang ng kaunti. Then, tingnan natin. Yan. Yan. Alright. So, para makasiguro ulit, balik kayo doon or gawin nyo ulit, ulit kayo ng hose. So, dapat lumabas ulit yung tubig dito. So, try natin ulit, ha. Pumasok lang ako. Alright. Alright, ayan, guys. Nandito ulit tayo sa ating backyard. So, yan, nilagay natin yung gear. So, dapat meron siyang lalabas na tubig. Kasi kung walang lumabas na tubig, yun, barado na siya ulit. Yan. Ayun, so mayroon, di ba? Ayan. Alright, so dapat ganun yung flow niya. Okay. Balik tayo dun sa shop. Alright, so let's go back here. Ito na, dito na tayo. So yun, nakita na natin, di ba? Pinakita ko sa inyo. So dapat ganun, continuously yung flow ng ink natin or nung waste ink or yung tubig nung pag-try natin. So, ibalik na natin siya dito. Ayan. Ito, guys, ito nga pala So, linisin nyo na din siya ng tubig. So, iano nyo lang dyan yung hose para malinisan. Ito, nalinisan ko na to kanina pa. So, dinemo ko lang sa inyo kasi nakuha ko na yung pinaka main problem niya. And ito yung pinaka main problem niya. So yan. So bago kayo magpapalit ng printhead, gawin nyo muna to. So possible ito yung problema ng printer nyo. Sige, yan. Binalik na natin. So yun, yung screw. Balik na natin yung dalawang screw. Yan.
Alright. Yan. So this is applicable not only in this Epson model. Ano po, sa lahat ng Epson, applicable to. Basta may printhead, basta may ganito, may hose, may exhaust, then that's it. This is really applicable. And ito, so wag niyong kakalimutan ha. Ito ha. Ito napaka-importante nito din yung spring. So sometimes kapag nagagalaw yan, natatanggal yan. So kaya ang ginagawa ko, hinahawakan ko yan dyan ng ganyan bago ko siya ini-spray ng tubig dito. Then yan. Bago ko siya ini-spray ng tubig dyan. So ganun lang yan. Alright. Sige, balik na natin siya guys. Tingnan natin kung effective ba yung ginawa natin. Ayan. So, hoping na nakikita ninyo yung gagawin ko. So, ang pagbalik naman ito, ganito lang siya. Ayun. Wag natin kalimutan ilagay siya sa ilalim dito. Yan. Alright. So, sometimes din, kapag tinanggal mo na to, ayan, ibalik muna natin siya dito. Yan. Balik natin siya dyan kasi yan yung pinakang design niya yan. So sometimes kapag binalik natin siya dito, naiipit yung hose. Ano po? Or kapag ginalaw na ng iba, then sometimes naiipit yung hose. Dun, nagiging problem din yun kung bakit hindi nagsisirculate yung air and yung ating waste ink. Kaya minsan sinasabi barado or walang output or broken lines. Ayan. So, siguraduhin natin na tama yung pagkakabalik. Yan. Yan. So, dapat yung part na yun, so dapat nakausad yun doon. Then, yung gear to gear, dapat magsalubong sila. Dapat magkadikit na yung gear to gear. Then, double check mo yung double check natin yung hose sa ilalim. So, dapat hindi siya naiipit. Kasi kapag naipit siya, so, isa yun sa dahilan kung bakit mawawalan siya ng output. Ayun. Alright. Sige, ganun lang yung style niyan guys, kung paano siya gawin. Para at least alam nyo na. Then, balik na natin yung dalawang tornilyo dito. Yan. Yan. Then dito pa. Eto, ipakita ko ulit sa inyo guys ha. Ito yung pinakang hose niya. So dapat hindi siya naiipit nito. So dapat yan. Flexible siya. Gumagalaw. Para mag-circulate yung ink natin. Yan. Waste ink na tinatawag. Ito, lagay na natin dito. Yan. Papunta doon. Ito na siya. Yan. So, ganun yung position niya. Then, dito naman. Yan. Ganun. So, para may assurance na continuous yung pag-flow ng ink. So, wag mo nang ipitin dito. Nasa sayo kung iipitin mo pa siya. Pero ako, ginagawa ko, hindi ko na yun iniipit. Para kumbaga yung airflow niya or yung pagflow ng waste ink continuously. So dito hindi ko na iniipit, wala namang problema yun. Ano po, ito yung design niya pero kayo na mismo isipin niyo na lang kung paano siya magagawa ng paraan. Hindi naman niya nakaka-apekto eh. Ganun lang. Yun. Alright. Siyempre, balik na natin yung ito. Ito, balik na natin. Then, waste ink pad, balik na natin.
So, kung paano nyo tinanggal, ganun din yan ang pagbalik para at least hindi kayo mahirapan. Alright. Parang ako yung nahihirapan na. Then, yung tornilyo natin. Ayan, so ayan na yung pinakang setup niya, guys. Alright. Ikutin na natin. Then, ibalik na natin yung mga connections niya. So take note, this is not only applicable